Magandang araw! For today's video, mag-freeze dry tayo ng cherries. Although may nakapagsabi kasi sa akin na kapag freeze dry mo daw yung cherries is hindi siya ganun ka-successful, nagiging makunat. Pero gusto ko pa rin i-try. Dami na yung cherries, guys. Ito, dark cherries. And then, pag kinulang, i-freeze dry ko to. Wala masyadong kumakain, so i-freeze dry ko na lang. Okay? Tanggalan muna natin ng stems. Alright, tapos na po tayong magtanggal ng stems. Ngayon, tatanggalan naman natin ng buto gamit ito. Ang tawag dito guys ay cherry pitter or cherry pit remover. Ayan, ganyan mo lang. O, diba? Mano-mano. Tsaka yung tanggalan natin is, ito na siya guys. Oh. Tanggal na. Medyo paantik na yung kagamitan natin. Pero working pa rin naman. Tapos na tayong magtanggal ng buto guys. So, ang ginagawa ko naman ngayon, hinahati ko siya para mas madali siyang ma-freeze dry. Ito na yung buto guys. Kala ko nga bukas pa ako matatapos. Although, ilalagay natin siya sa freezer overnight, mas maigi na hatiin natin siya. Saka natin ilagay sa freeze dryer kinabukasan. Mas madali yun. Since ma-sugar itong cherries, mas matagal kasi siyang ma-freeze dry pag hindi natin siya hinati. Tapos na po ang ating pag-prepare ng cherries. And ilalagay ko lang siya sa freezer overnight. Saka natin siya isasalang bukas. Ayan, nilagyan ko lang siya ng apricot kasi gusto kong makita kung ano yung itsura ng na-freeze dry na apricots. Kung maganda ba o ano. Ano yung lasa, texture, and everything. Sana maging successful to guys. Sana hindi maging makunat. Balikan ko kayo bukas guys. Thank you so much for watching. Bye for now! Hello, good morning sa ating lahat. So, ilagay na po natin yung mga cherries na prepare natin kahapon sa ating freeze dryer. So, process complete na itong freeze dry ko na cherries kahapon. And, tignan lang natin kung pwede na siya. Hindi pa pwede guys. More dry time. Balikan ko ulit kayo bukas. So, taste test na po tayo dito sa ating finished product. Dito sa ating finished garlic cherries and apricots. Isa natin dito sa may, ano ba ito? Oh, yung dark cherries. Yan. Ganyan na po itsura niya guys. Achieve ang crunchiness. Di ba? Hindi nagbago yung lasa niya guys. Matamis pa rin. Sarap. Sarap pa ito. Next, Rainier cherries. Yan. Yung kutsura niya. Bilis na. Achieve din ang crunchiness guys. And yung lasa. Tamis. Perfect. Huwag ba naman mag-freeze dry ng 2 days, diba? Kung hindi pa magiging crunchy. Next is apricots. Ito na yung apricots natin. Oh! Grabe yung pagka-crispy nun ah. Sarap. Sarap. Masarap pala i-press dyan yung apricots. More apricots. Pero yung Rainier cherries, malamang mag-freeze dry pa ako nito. Ito ba yung Rainier? Magpapabili ako sa asawa ko ng more Rainier cherries para ma-freeze dry ko. Sarap.
Ayun, so siguro depende sa pag-freeze dry mo ng cherries kasi yun nga, may nakapagsabi na nagiging makunat siya. Pero ito naman hindi naman siya makunat guys. And wala rin akong sinet na settings dun sa freeze dryer ko. Basta niran ko na lang siya. Although ilang beses ko rin siyang tinest kung pwede na or hindi pa. Siguro mga 3 times ko rin tinest. Hanggang sa umabot ako ng 2 days bago ko siya pinatay. I mean, pinatay yung first dryer. Tapos nilagay ko din sa may Mylar bags. Sarap. Parang candies. Yun lang po for today's video. Thank you so much for watching guys. Bye for now.